Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 871. Hindi maaaring magkamali. Mataimtim na sabi ni Bailong. Natahimik si Empress. Sa sandaling ito, bigla siyang naisip ng isang problema at sinabing, "Sandali, ang babaeng iyon na tinatawag na Luo-Luo ay tila ibinalik ni Hu Xin. Sinasabing siya ay nasa secret realm din ng Fox Princess Consort. Ina, sinasabi mo ba na ang Charm Fusion Crystal sa katawan ni Luo-Luo ay ang kalahating ninakaw ng Fox Princess Consort noon?" Biglang lumiwanag ang mga mata ni Bailong. Hindi, ang kanilang Chen Kun Ring ay sinuri at walang laman. Kahit na ito ay pino sa lihim na kaharian, hindi ito magiging ganoon kabilis. Pagkatapos ng lahat, kahit na ikaw ay gumugol ng higit sa isang buwan upang ganap na pinuhin ang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Biglang itinanggi ni Empress ang sarili niyang ideya. Pagkatapos ng kanyang paalala, naramdaman din ni Bailong na may mali. Kahit na tumagal siya ng higit sa isang buwan para pinuhin ito, paanong isang araw lang ang kailangan ni Luo-Luo? So sinasabi mong kumpleto na ang Charm Fusion Crystal sa katawan niya. Ang mga mata ni White Dragon ay biglang naglabas ng dalawang sinag ng malamig na liwanag, na may halong bakas ng pagpatay na layunin. Mas mabuting ilihim ang Charm Fusion Crystal. Sa makatuwid, nagpasya siyang patayin si Luo-Luo at kunin ang kumpletong Charm Fusion Crystal. Bagamat posibleng puwersahang tanggalin ang Charm Fusion Crystal, kinailangan ni Luo-Luo na mamatay upang mapanatili itong lihim. Sandali, hindi natin kailangang patayin si Luo-Luo. Naramdaman ng Empress ang layunin ng pagpatay kay Bailong at mabilis na sinabi. Ina, wala ka bang ibang paraan para mailabas ang Charm Fusion Crystal? Tanong ni Bailong. Kung mayroong kumpletong Charm Fusion Crystal sa katawan ni Luo-Luo, hanggat pakasalan mo siya, magagawa mong i-condense ang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Sabi ni Empress. Muling nagningning ang mga mata ni Bailong nang marinig iyon. Ang kalahati ng Charm Fusion Crystal sa kanyang katawan ay nakondense ng isang sobrang henyo ng Fox Clan. Hindi niya ito pinakipot. Ang Charm Fusion Crystal na ito ay natural na mas magaling kaysa sa pinalapot niya. Kung pinakasalan niya si Luo-Luo at magkasama silang dalawa, ang Charm Fusion Crystal sa kanyang katawan ay maaapektuhan ng nasa katawan ni Luo-Luo. Baka makondense niya ang natitirang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Ito ay isang magandang ideya. Si Luo-Luo ay isang consecrator ng Imperial Family. Hanggat sasabihin mo ito sa iyong ama, tiyak na susuportahan ng iyong ama, sabi ng Empress. Sige, agad namang pumayag si Bailong. Kung ganoon, hahanapin ko ang iyong ama. Hindi na nagpatagal ang Empress at dirdiretsong tumayo. Hindi nagtagal, narinig ito ng Emperor ng Fox Charm Holy Dynasty. Natural, pumayag siya. Para sa kapakanan ng White Dragon, ang Empress ay personal na gumawa ng hakbang at direktang nagpadala ng isang tao upang tawagan si Luo-Luo. Gayunpaman, sa oras na ito, si Luo-Luo ay kasama ni Ye Zuan, na ibinigay ang kayamanan ng ika-6 na prinsipe kay Ye Zuan. Ang Sixth Prince ay hindi masyadong maganda, ngunit ang mga bagay na ito ay sapat na para sa akin upang makapasok sa ika-4 na antas ng Supreme Martial Artist Realm. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nilamon ang lahat ng nasa interspatial ring. Ding! Ang host ay nakalusot na sa tuktok ng Fourth Tribulation Supreme Stage. Nag-prompt ang system. Gayunpaman, ang yaman ng ika-6 na prinsipe ay hindi sapat para maabot niya ang tanikala at makalampas sa kapigatian. Si Ye Zuan ay wala ring magawa. Kung ang Sixth Prince ay hindi gumastos ng malaking halaga ng makalangit at makalupang kayamanan upang mapabuti ang kanyang sovereign golden body, si Ye Zuan ay maaaring direktang sumailalim sa Fifth Tribulation of the Supreme Being. Mamaya, kukunin ko ang Sixth Prince na tawagin ang kanyang mga kapatid. Kokontrolin ko sila isa-isa, napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Ngayong naka-advance na siya sa bloodline ng Heavenly Eye Clan, ang bilang ng mga taong makokontrol niya ay tumaas sa 10. Hu Jia, Hu Dong, ang Old Fox, ang Sixth Prince, at ang direktor ng auction house. 5 lang ang tao dito kaya may 5 pa siyang tao. Gayunpaman, sa oras na ito, biglang pumasok ang isang eksperto sa hanay ng detection ni Ye Zuan.
Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang lugar na tinitirhan niya ay hindi dapat magkaroon ng Fifth Tribulation Supreme Martial Artist. Kasabay nito, naramdaman din niya na ang ekspertong ito ay tila si Hu Xin mula noong araw na iyon. Miss Luoluo, isang boses ang tumunog. Narinig ito ni na Yezuan at Luoluo. Si Hu Xin talaga. Agad na binuksan ni na Yezuan at Luoluo ang pinto at lumabas. Hindi pinansin ni Hu Xin si Yezuan at sinabi kay Luoluo, Miss Luoluo, iniimbitahan ka ng Empress. Ano? Nagulat sina Yezuan at Luoluo. Inimbitahan ng Empress si Luoluo. Teka, parang nanay ng Crown Prince si Empress. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yezuan at sinabi sa kanyang isipan, ang Empress. Hindi ba't ina ng Crown Prince? Tinawag kanya, nahanap kaya niya ang Charm Fusion Crystal. Panipi, hindi rin ako sigurado. Sa oras na iyon, naramdaman ko ito. Kaya maaaring naramdaman din ito ng Crown Prince, sabi ni Luoluo na may pag-aalalang ekspresyon. Magtanong muna tayo, nagmamadaling sabi ni Yezuan. Ate Ho, bakit ako hinahanap ni Empress? Tanong ni Luoluo, hindi rin ako masyadong sigurado. Umiling si Hu Xin. Sa oras na ito, nasusunog na mata, direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang Heaven's Eye kay Hu Xin. Ang lakas ni Hu Xin ay mas mahina kaysa sa Sixth Prince, kaya naglakas loob si Yezuan na lumipat dito. Biglang hinawakan ni Hu Xin ang kanyang dibdib na tila nasasaktan. Bakas sa mukha niya ang gulat, hindi alam kung ano ang nangyari. Ate Hu, anong problema? Nagmamadaling nagkunwaring walang alam si Luoluo at lumapit. Ewan ko ba, sobrang sakit ng puso ko, parang nasusunog. Si Hu Xin ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi niya akalain na si Yezuan ang gumawa nito sa kanya. Ano ang nangyayari, Sister Hu, nagkamali ka ba sa iyong paglilinang? Tanong ulit ni Luoluo. Hindi ako sigurado. Nagmamadaling umupo si Hu Xin na naka-crossleg, ngunit sa oras na ito, ginamit muli ni Yezuan ang Burning Eye, pinahina muli ang kanyang paghahangad. Hindi maintindihan ni Hu Xin kung ano ang mali sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kaharian, kahit na isang Fifth Tribulation Supreme Expert Snake ang umatake sa kanya, malalaman niya. Gayunpaman, ang sakit na ngayon ay lumabas ng wala kahit saan nang walang anumang babala. Nasusunog na mata, ginamit ni Yezuan ang Burning Eye sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay ginamit ang Eye of Control. Nang makipaglaban siya sa Sixth Prince noong araw na iyon, isa lamang siyang 4th Stage Supreme Expert. Ngayong nakalusot na siya sa 4th Stage Supreme Expert, hindi dapat maging problema para sa kanya na kontrolin si Hu Xin. Ding, kontrolin ng matagumpay. Narinig ang boses ng sistema. Pagkatapos, hinayaan ni Yezuan si Hu Xin na magpahinga sandali, at pagkatapos ay nagtanong, bakit hinahanap ng Empress si Luoluo? Master, hindi rin ako sigurado. Umiling si Hu Xin, ang kanyang mukha ay kasing putla pa rin ng nyebe. Lumapit si Yezuan at inalis ang kayamanan ni Hu Xin, at pagkatapos ay nagsabi, okay, pagkatapos ay mamuno ka. Kahit na hindi niya alam kung bakit hinahanap ng Empress si Luoluo, gusto pa rin niyang maging ligtas sa tabi ni Luoluo. Sa oras na iyon, kung may nangyari, maaari niyang itago si Luoluo sa storage space. Sa pinakamasama, magagamit niya ang Eye of the Void para umalis. Kung tutuusin, alam na nila kung sino ang may kalahati ng Charm Fusion Crystal. Oo, Kabanata 872. Gayunpaman, hanggat nabigyan ng pagkakataon si Yezuan, maaari siyang umalis sa kabisera ng Imperial kasama si Luoluo at makarating sa tabi ng doppelganger sa isang iglap. Hindi nagtagal, dinala ni Hu Xin sina Yezuan at Luoluo sa palasyo ng Empress. Teka, siya lang ang makakapasok. Nang papasukin na ni Hu Xin sina Yezuan at Luoluo, bigla silang pinigilan ng isang Silver Armored General. Ikalimang Supreme Being Pick. Nang inag ang puso ni Yezuan. Ang Silver Armored General na ito ay malamang na bodyguard ng Empress. Ang isang eksperto sa antas na ito ay hindi isang taong maaari niyang harapin ngayon. Kung ang Silver Armored General na ito sa 5th Supreme Being Peak ay sumalakay, malamang nasisabog ang kanyang ulo sa isang iglap. Luoluo, isumbong mo agad ako pagkapasok mo. Kung may mali, aalis tayo agad. Sabi ni Yezuan kay Luoluo sa kanyang isip. Okay,
Sagot ni Luo. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang makipag-usap kay Yezuan ng pribado. Walang ibang makakarinig sa kanila. Pinanood siya ni Yezuan na pumasok sa palasyo ng Empress. Nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Bigla niyang pinagsisihan ang hindi paglabas ni Luo sa Imperial Capital kanina. Sa sandaling ito, nakapasok na si Luo sa palasyo ng Empress. Si Luo ay pinamunuan ng isang kasambahay ng palasyo upang makilala ang Empress at ang White Dragon. Naghihintay pa rin si Yezuan sa labas. Sa kabutihang palad, si Luo ay nagsusumbong sa kanya paminsan-minsan. Young Master, sa tingin nila ako mismo ang nagpa-condense ng Charm Fusion Crystal. Biglang sabi ni Luo, ano, sa tingin nila ikaw mismo ang nag-condense? Nagtaas ng kilay si Yezuan at nagpatuloy sa pagtatanong, at pagkatapos, gusto nilang pakasalan ako ng Crown Prince at gawin akong Crown Princess, sagot ni Luo. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Tila hindi nasa panganib si Luo sa ngayon. Gayunpaman, kung tumanggi si Luo, hindi papayag ang Empress na tumanggi si Luo. Napakalinaw ni Yezuan tungkol sa puntong ito. Luo, pumayag ka muna sa kanila. Pumayag ako. Sabi nila ikakasal tayo in 3 days. Sige, tandaan mong humingi ng regalo sa kasal. Si Yezuan ay ngumiti ng palihim sa labas ng palasyo ng Empress. Kung si Luo ang naging Crown Prinsesa, dapat maraming mga regalo sa kasalan, di ba? Hindi nagtagal, lumabas si Luo sa kwarto ng Empress. Young Master, nagdala ako ng maraming magagandang gamit. Tumalon si Luo pababa ng hagdan at sinabi kay Yezuan sa kanyang isipan. Mga regalo sa kasal. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Sa pagtingin sa nasasabik na ekspresyon ni Luo, tila marami siyang natanggap na benepisyo. Kung tutuusin, malapit na siyang maging Crown Princess. Kung ang Crown Prince Bailong ay umakyat sa trono sa hinaharap, siya ang magiging Empress. Sa kasamaang palad, ang Luo ay hindi limitado sa Fox Charm Holy Dynasty. Pagkakapasok ni Luo, ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para obserbahan ang sitwasyon. Nang mapagtanto niyang walang ginawa ang kabilang partido kay Luo, gamaan ang loob niya. Oo, madaming betrothal gift. Bigyan mo pa ako para hindi ako tumakas. Naunawaan ni Luo ang intensyon ng Empress at ng White Dragon. Hehe, sa buong Holy Dynasty, sapat na ang dami ng taong gustong pakasalan ng Crown Prince para sirain ang buong Imperial Capital, at hindi ka pa rin papayag. Ngumisi si Yezuan at sinabi sa kanyang isipan. Napuot, Young Master, payag ka bang pakasalan ako? Sabi ni Luo na may bahagyang kawalang kasiyahan. Hindi ko kaya, sagot ni Yezuan. Ang bloodline ni Luo ay lubhang kakaiba, at ang bilis ng kanyang cultivation ay malamang na maihahambing sa kanya. Paano niya hahayaan si Luo na isumite ang sarili sa isang mid-grade Holy Dynasty? Pagkatapos, umalis si Huzin kasama sina Yezuan at Luo. Young Master, ito ay para sa iyo. Sa pagbabalik, binigyan ni Luo si Yezuan ng interspatial ring. Napaka-generous ng Imperial Family. Binigyan nila ako ng 10,000 Jade Blood Essence Pills at hindi mabilang na iba pang kayamanan. Nagulat si Yezuan. 10,000 Jade Blood Essence Pills ay sapat na para makalusot si Luo sa kalagitnaan ng yugto o maging sa tuktok ng Supremacy Realm. Kung nasa kanya ang mga kayamanang iyon, sapat na para sa kanya na makapasok sa 5th Tribulation Supremacy Realm. This time, kumita talaga siya ng malaki. Sa sandaling iyon, direktang nilamon ni Yezuan ang ilang makalangit at makalupang kayamanan, na itinaas ang kanyang paglilinang sa punto kung saan maaari niyang malampasan ang ikalimang antas ng Sovereign Tribulation. Young Master, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Luo. Sa 3 araw, ikakasal ka sa Crown Prince Bailong. Kung aalis tayo ngayon, natatakot ako na ang iyong ama ay mahihirapan. Kaya, kailangan pa nating mag-show sa loob ng 3 araw. Sabi ni Yezuan habang nagplano sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng malaking eksena. Hehe, Young Master, magnanakaw ka ba sa kasal? Naunawaan ni Luo ang intensyon ni Yezuan at tumawa. Hindi ako magnanakaw sa kasal. Magre-rebelde ako. Umiling si Yezuan. Rebelde. Nang marinig ito ni Luo, hindi niya maiwasang manginig.
Bigla niyang nalaman kung ano ang gagawin ni Yezuan. Sapat na ba ang 3 araw? Kung ito ay isang ordinaryong tao, tiyak na hindi ito sapat. Gayunpaman, si Yezuan ay may eye of control, kaya sapat na. Pagkatapos umalis sa palasyo ng Empress, mabilis na umalis si Yezuan sa Imperial City at nakahanap ng lugar sa labas ng Imperial City upang sumailalim sa Tribulation Supremacy Realm. Ding! Magsisimula na ang Tribulation Supremacy Realm. Matapos makuha ang Eye of the Void, maaaring ipatawag ni Yezuan ang kanyang doppelganger upang sumanib sa kanya anumang oras. Pagkatapos sumanib sa kanyang doppelganger, nagkaroon siya ng 100% rate ng tagumpay sa pagpasa sa Tribulation Supremacy Realm. Hindi nagtagal, bumaba ang 5th Tribulation Supremacy Realm. Boom! 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 5 magkasunod na Supremacy Tribulation Lightning ang tumama sa ulo ni Yezuan. Matapos tumama kay Yezuan ng ika-5 Tribulation Lightning, narinig niya ang tunog ng system notification. Ding! Matagumpay na naipasa ng host ang Tribulation Supremacy Realm. Kasalukuyan kang nasa 5th Tribulation Supremacy Realm. Pagkatapos, nilunok niya ang lahat ng mga regalo sa kasalan ni Luo Luo at pinatatag ang kanyang paglilinang. Sa wakas ay nakalusot ako. Ngayon, kahit naharapin ko ang Crown Prince, Bai Long, natatakot ako na maaari ko pa rin siyang labanan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang doppelganger na gamitin ang Eye of the Void at umalis sa Imperial City. Hayaan ko si Luo Luo na gayumahin si Hu Jia at ang iba pa. Gagamitin ko ang natitirang mga slot para kontrolin ang mga prinsipe. Mayroon ng medyo kumpletong hanay ng impormasyon si Yezuan. Nakipagtulungan siya kay Luo Luo at mabilis na inilipat si Hu Jia at ang iba pa sa utos ni Luo Luo. Sa orihinal, ang Fox Clan ay likas na lumalaban sa mga lihim na pamamaraan tulad ng alindog. Gayunpaman, si Luo Luo ay may kalahating Charm Fusion Crystal, kaya hindi mahirap para sa kanya na akitin ng isang taong may mas mataas na antas. Si Hu Jia, Hu Dong, ang Fox Clan Elder sa ilalim ng 6th Prince, at ang manager ng auction house ay inilipat lahat sa Luo Luo ni Yezuan. Tungkol naman sa 6th Prince, personal niya itong itinali. Panahon na, dapat ay nandito na ang ikalawang prinsipe. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nang umalis siya sa Imperial City ngayon, hiniling niya sa 6th Prince na ipatawag isa-isa ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Ang mga prinsipeng ito ay hindi mahina, ngunit wala sa kanila ang maihahambing sa Crown Prince, Bai Long. Ang pinakamalakas ay ang ikalawang prinsipe, na nasa kalagitnaan ng yugto ng 5th Supremacy Realm. Hindi nagtagal, dumating ang pangalawang prinsipe. 6th Kuya, bakit mo ako pinatawag palabas ng syudad? Naguguluhang tanong ng ikalawang prinsipe. 2nd Brother, may isang tao na dapat talagang gusto mong makilala. Sinadya siya ng ika-6 na prinsipe sa pagdududa. WHO, Kabanata 873. Nang matapos magsalita ang ikalawang prinsipe, biglang umalangaw ang isang matalas na boses. Whoosh! Ito ay tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Sneak attack. Agad na nag-react ang ikalawang prinsipe, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang likod. May sneak attack din mula sa likod. At ang umatake ay ang kanyang 6th brother. Boom! Boom! Ang ikalawang prinsipe ay inatake mula sa kanyang harapan at likod, at agad siyang nagluwan ng isang subaw ng dugo. Nakakuha si Yezuan ng kumpletong set ng Sword Essence Phantom Scrolls mula sa 6th Prince, at pagkatapos ng isang panahon ng cultivation, itinaas niya ang kanyang Sword Essence sa 55%. Kahit na ang ikalawang prinsipe ay may malakas na pangangatawan, kaya niyang makayanan ang 50% ng Sword Essence nang hindi nasugatan. Nasusunog na mata. Sinamantala ang pagkakataong ito, biglang inatake ni Yezuan at direktang ginamit ang kanyang trump card sa pangalawang prinsipe. 6th Kuya, anong ginagawa mo? Ang pangalawang prinsipe ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Gayunpaman, may kaunting distansya pa rin sa pagitan nila at ng Imperial Capital, kaya naglakas loob si Yezuan na umatake. Wala akong ginawa. Sumigaw ang ika-6 na prinsipe sa mahinang boses at muling umatake. 50% ng Fist Essence ay sapat na para masira ang Sovereign Golden Body ng 2nd Prince.
Boom! 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 Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ni Yezuan at ng ika-6 na prinsipe, ang pangalawang prinsipe ay walang lakas na lumaban, at hindi nagtagal, siya ay kontrolado ni Yezuan. Ding! Kontroli ng matagumpay. Ang pinakamalakas na prinsipe sa Fox Charm Dynasty ay ang Crown Prince, na nakarating sa rurok ng 5th Supreme Being, na sinundan ng Second Prince, na nasa gitna ng 5th Supreme Being. Para sa iba, sila ay nasa unang bahagi ng 5th Supreme Being. Very good. Paglabas mo ingatan mong dalhin lahat ng gamit mo. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabi sa pangalawang prinsipe. Oo, Guru. Ang pangalawang prinsipe at ang ika-6 na prinsipe ay tumugon at umalis. Tinansya ni Yezuan na hanggat kaya niyang kontrolin ang 9 na prinsipe, maaari man lang siyang makapasok sa gitnang yugto ng 5th Supreme Being. Sa oras na iyon, hindi siya matatakot sa Crown Prince, at kahit na dumating ang 6th Tribulation Supreme Being, magkakaroon siya ng lakas na lumaban. Hindi nagtagal, ang ikalawang prinsipe at ang ika-6 na prinsipe ay sunod-sunod na nagdala ng mga tao. Nakapila sila para maghatid ng mga benepisyo. Sa pagkakataong ito, dinala ng pangalawang prinsipe at pang-6 na prinsipe ang ikatlong prinsipe. Ang kanyang lakas ay nasa unang yugto ng ika-5 yugto ng Supreme Martial Artist, at tinatayang makakalusot siya sa kalagitnaan ng yugto ng ika-5 yugto ng Supreme Martial Artist sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, kahit ang 5th Supreme Martial Artist Second Prince ay nasakop ni Yezuan, ano pa ba siya? Sa ilalim ng nag-aapoy na mata ni Yezuan, ang ikatlong prinsipe ay madaling napasuko. Tulad ng para sa iba, ito ay ang eksaktong parehong pattern. Ang mga prinsipeng ito na nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan ay nag-alay ng lahat ng kanilang kayamanan kay Yezuan. Nakalulungkot, bagamat sila ay mga prinsipe, hindi sila basta-basta makakaabot at humingi ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Gayunpaman, sa pagsasama-sama ng mga prinsipeng ito, matagumpay na nakalusot si Yezuan. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa mid-stage na Supreme Martial Artist Level 5. Matapos mapasuko ni Yezuan ang 10 prinsipe, sa wakas ay nakalusot siya sa mid-stage na Supreme Martial Artist. Ngayon, mayroon na siyang kapital para maghimagsik. Kayong 10, bumalik at palihim na pakilyusan ang inyong mga tropa. Kapag pinili ni Crown Prince Bailong ang kanyang asawa, makinig sa aking mga utos. Sabi ni Yezuan sa 10 prinsipe. Oo, Guru, sabay-sabay na sagot ng 10 prinsipe. Kung mayroong sinumang naruroon sa sandaling ito, malamang na halos mamatay na sila sa takot. Ang tanging tao na maaaring sumupil sa 10 prinsipe ng Fox Sage Dynasty ay ang Emperor ng Fox Sage Dynasty. Sa totoo lang, maaaring sinubukan ni Yezuan na akitin ang prinsipe ng korona, si Bailong. Gayunpaman, narinig ni Yezuan na ang brat na ito ay may lihim na nagpoprotekta sa kanya, kaya nagpasya siyang kalimutan ang tungkol dito. Ito ay dahil ang taong nasa dilim ay maaaring umabot sa antas ng 6th Tribulation Sovereign. Ito ay hindi isang bagay na maaari niyang talunin sa ngayon. Isang araw lang ang inabot ni Yezuan para supilan ang mga prinsipe, kaya may natitira pang 2 araw. Nagkataon, nakakuha siya ng magandang martial art mula sa isa sa mga interspatial ring ng mga prinsipe. Ang martial art na ito ay tinawag na Art of Swallowing Whale, at mabilis itong sumipsip ng swerte ng dragon upang pinuhin ang Sovereign Golden Body. Ito ay mas mahusay kaysa sa Imperial Heavenly Tyrant Body. Kung ito ay isasama sa mga elixir na iyon, malamang na malalamon ni Yezuan ang lahat ng swerte ng dragon sa loob ng 2 araw. Hindi nakakagulat na ang mga prinsipe na ito ay napakahirap. Malamang na ipinagpalit nila ang kanilang kayamanan sa swerte ng dragon para pinuhin ang Sovereign Golden Body. Ding! Natutunan ng host ang Art of Swallowing Whale. Sinimulan ni Yezuan na pinuhin ang swerte ng dragon. Kinabukasan ay araw ng kasal ni Luoluo, at ito rin ang araw ng kanyang paghihimagsik. Ang 10 prinsipe ay nagsanib puwersa upang magpadala ng isang hukbo, na isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi mababa ang antas ng paglilinang ng mga prinsipe, at ginamit na nila ang kanilang alindog sa mga general sa ilalim ng kanilang pamumuno. Kaya naman, sa pagkakataong ito, magiging napakalakas ng hukbo. Napakabilis, lumipas ang 2 araw.
Young Master, nasira ko na. Ang boses ni Luoluo ay umalangaw-ngaw sa isip ni Yezuan. Pick Fourth Tribulation Supreme Martial Artist. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Ang kanyang kasalukuyang cultivation level ay nalampasan na ni Luoluo. Ngunit kapag nakuha ni Luoluo ang natitirang kalahati ng Charm Fusion Crystal, ang kanyang bilis ay maaaring direktang tumaas. Young Master, nakagawa na ako ng peking katawan. Pupunta ako sa iyo ngayon. Sabi ni Luoluo at direktang hinanap si Yezuan. Medyo nagulat din si Yezuan, ngunit kung sakali, mas ligtas na itago si Luoluo sa cosmic space. Hindi nagtagal ay, natagpuan siya ni Luoluo, at nang makita siya, nagtanong si Yezuan, makakatago ba sa kanila ang peke mong katawan? Hehe, ngayong na-unlock ko na ang aking mga minanang alaala, ang mga vital sign ng peking katawan ay eksaktong kapareho ng sa akin. Hanggat hindi ko ito ginagamit para makipaglaban o makalapit sa Crown Prince at sa Sixth Tribulation Supreme Martial Artist, hindi ako dapat matuklasan, nakangiting sabi ni Luoluo. Sige, dito ka na magtago. Hinayaan ni Yezuan si Luoluo na makapasok sa cosmic space. Bukas ang araw na pipiliin ng Crown Prince ang kanyang Crown Princess, at ang 10 prinsipe na kinokontrol ni Yezuan ay lihim na nagpapakilos ng mga tropa sa anyong nagbabantay sa Imperial City. Kung sakali, ginamit ni Yezuan ang Gate of the Void para i-upgrade ang lakas ng kanyang doppelganger. Bagamat hindi tumaas ang kanyang cultivation level, matapos lunukan ng napakaraming swerte ng dragon para pasiglahin ang kanyang Sovereign Golden Body, ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki. Sa sandaling ito, dumating na ang kanyang doppelganger sa Imperial City. Nais ni Yezuan na gamitin ang dalawa sa kanyang mga doppelganger para sa rebelyong ito. Bilang isang mid-stage na Fifth Tribulation Supreme Martial Artist, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang Sixth Tribulation Supreme Martial Artist, at ang kanyang doppelganger ay dalawang Sixth Tribulation Supreme Martial Artists. Ngayon ang araw na pinili ng Crown Prince, Bailong, ang kanyang Crown Princess. Pagkatapos ng 3 araw na paghahanda, alam na ng buong Imperial City ang bagay na ito. Kasabay nito, ganap ding handa si Yezuan. Ang 10 prinsipe ay nagsanib puwersa sa higit sa 50 Fifth Tribulation Supreme Martial Artists, na halos kalahati ng kapangyarihang labanan ng Fox Charm Dynasty. Sa sandaling ito, nagpapatrolya si Yezuan sa Imperial City. Bilang isang vice captain, hindi siya qualified na sumali sa naturang grand event. Ang mga pinayagang lumahok ay pawang mga senior captain, na mga Fifth Tribulation Supreme Martial Artists. Bagamat isa na siyang mid-stage na Fifth Tribulation Supreme Martial Artist, tinatago niya ang kanyang aura at hindi siya nagkusang mag-apply, kaya siya ay isa pa ring vice captain. Young Master, ano ang plano mo? Kabanata 874. Maghintay ng tamang panahon, pagkatapos ay ipadala ang mga tropa para isipin ng Imperial Family na tayo ay nagre-rebel. Ang una kong target ay ang Crown Prince, Bailong. Kung maaari, gusto kong kontrolin ang buong Imperial Family. Sagot ni Yezuan. Gayunpaman, hindi magiging ganoon kadali ang pagkontrol sa buong Imperial Family. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang emperor ng Fox Charm Dynasty ay isang Sixth Tribulation Supremacy. Bukod sa emperor, may dalawa pang Sixth Tribulation Supremacies. Ang isa ay namamahala, at ang isa ay nagpoprotekta sa Crown Prince. Sa makatuwid, mayroong 3 Sixth Tribulation Supremacies sa kabuuan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagtiwala si Yezuan. Tinansya ni Yezuan ang oras. Nang maramdaman niyang oras na, nakontrol niya ng malayuan ang 10 prinsipe. Whoosh! 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 Sunod-sunod na hudyat ang tumaas sa langit. Hindi nagtagal, isang malakas na dagandong ang umalangaw sa Imperial City. Nagsisimula na, sigaw ni Luoluo sa cosmic space. Tiyak na hindi niya inaasahan na masasaksihan niya ang ganoong eksena. Higit sa lahat, personal siyang nagrebelde. Sa nakikitang excited na si Luoluo, gusto din siya ni Yezuan na palayain, ngunit kung sakali, mas mabuting manatili siya sa cosmic space. Magsisimula na ang palabas. Sa isang pag-iisip, ang clone ni Yezuan, na nakapasok na sa Imperial City na may identity token, ay
Direktang sumugod sa lugar kung saan ang Imperial City ang pinakamasikip. Kasabay nito ang ginawa ng kanyang tunay na katawan. Sa oras na ito, sa labas ng Fox King Palace kung saan nagtipon ang mga opisyal ng sibil at militar ng Fox Charm Dynasty. Kamahalan, maraming labanan ang sumiklab sa Imperial City. Isang general ng Fox Clan ang nagulat. Tao ba sila sa ibang sacred dynasties? Bakit ang daming labanan ng sabay-sabay? Ano ang gusto nilang gawin? Sumimangot ang Emperor ng Fox Charm Dynasty. Sa katunayan, hindi pa nagsisimula ang consort ng Crown Prince, kaya hindi pa dumarating ang 10 prinsipe. Gayunpaman, hindi kailanman aasahan ng emperador na ang mga taong nakikipaglaban ay ang 10 prinsipe at ang kanilang mga nasasakupan. Si Crown Prince Bailong, na nasa tabi ng emperor, ay nakaramdam ng kaunting kakaiba at nagsabi, "Ama, pakiramdam ko hindi ito maliit na bagay." Humph! Maliban kung dumating ang mga matatandang lalaki mula sa kalapit na sacred dynasties, ang mga manggugulo ay mamamatay lahat. Hulay, pumunta ka at harapin sila. Panipi, malamig na bamantong hininga ang emperador. Maya-maya pa ay may bumabang itim na figure. Ang taong ito ay isa sa 36 Tribulation Supremacies ng Fox Charm Dynasty, na namamahala sa pagprotekta sa Crown Prince Bailong. Oo. Tumugon si Hulay, pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Hindi lang iyon, marami rin ang mga general na naruroon. Gayunpaman, sunod-sunod na huminto ang kanilang mga yapak dahil nakita nilang lumitaw ang isang grupo ng mga siksikan na itim na figure. Ang mga eksperto sa ilalim ng 10 prinsipe ay unang gumawa ng ilang ingay, pagkatapos ay nagtipon sa isang makapangyarihang grupo at nagpindot patungo sa Fox King Palace. Para kay Yezuan, nakipag-blend na siya sa kanila. Nang makita ng emperador ang pinuno ng 10 tao, nagulat din siya. Hindi ba anak niya ito? Anong ginagawa niyo? Namutla ang mukha ng emperador habang galit na sumisigaw. Nagulat din ang mga nakapaligid na opisyal. Ito ba ay isang kudeta? Sa sandaling ito, biglang lumabas ang ikalawang prinsipe at sinabing, "Imperial Father, masyado mong pinapaboran si Kuya. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya?" "Anong ginawa niya?" tanong ng emperador. "Gusto niya tayong patayin." Sumigaw ang ikalawang prinsipe. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay nagulat. Nais ng Crown Prince na patayin ang kanyang 10 kapatid. Noong una, may mga taong naghinala, ngunit nang makita nilang may 2 o 3 prinsipe na may magandang relasyon sa prinsipe ng korona sa tabi ng ikalawang prinsipe, nag-alinlangan sila. Kung 1 o 2 prinsipe lang, siguradong pagdududahan sila. Gayunpaman, mayroong 10 prinsipe na nagtipon na medyo kakaiba. "Bailong, totoo ba ang sinabi nila?" Lumingon ang emperor para tingnan ang prinsipe ng korona, si Bailong, at nagtanong sa tono ng pagtatanong. "Imposible yan, Imperial Father. Ako na ang Crown Prince. Bakit ko sila sasaktan?" Nagulat din si Bailong. Ngayon ang araw na siya ay magiging asawa ng prinsipe ng korona, ngunit siya ay na-frame ng kanyang 10 kapatid. Ano ang nangyayari? Nang marinig iyon ng lahat, pakiramdam nila ay may katuturan ito. Siya na ang koronang prinsipe, at siya ang magiging emperador sa hinaharap. Kung nangyari ito bago itinalaga ang prinsipe ng korona, magiging makabuluhan ito. Gayunpaman, naisip ng lahat na maaaring mapatalsik ang prinsipe ng korona. Marahil ito ay nangyari bago itinalaga ang prinsipe ng korona. Iimbestigahan ko ng maigi ang bagay na ito. Halatang naniwala ang emperador sa sinabi ng 10 prinsipe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi titigil doon ang ikalawang prinsipe. Direkta siyang sumigaw, "Imperial Father, nasaktan. Kita, pare, pasensya na sa pagkakasala sa iyo. Pumunta ka, hulihin mo si Bailong." Sa isang iglap, ang grupo ng mga eksperto sa likod niya ay sumugod, habang ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay nahalo sa kanila. Ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan ay eksaktong pareho, ngunit walang nakapansin nito sa oras na ito. "Hindi maganda, pigilan mo sila." Nagulat si Emperor. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Fox Sage Dynasty, ngunit ngayon, ang kanyang mga salita ay hindi pinansin ng 10 prinsipe. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Sa kampo ng 10 prinsipe, mayroong 3 eksperto sa Peak 5th Supreme Being. Hindi man sila Jinayuma, sinunod lamang nila ang utos ng kanilang amo.
Nagsanib puwersa silang tatlo at inatake si Bai Long. Mapangahas, sigaw ni Hulay at agad na hamarang sa harap ni Bai Long. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan, na nakatago sa karamihan, ay biglang tumingin kay Hulay. Nasusunog na mata, hindi lamang iyon, ang clone ni Yezuan ay dumaan sa iba at nagsimulang gumamit ng Forbidden Eye of Illusion. Ang Forbidden Eye of Illusion ay kumonsumo lamang ng kaunting lakas ng mata kaysa sa Eye of Revelation, kaya hindi problema na gamitin ito ng tuloy-tuloy. Anong nangyayari? Biglang nakaramdam si Hulay ng matinding kirot sa kanyang puso, kaya hindi niya maintindihan. Gayunpaman, isa siya sa tatlong Sixth Tribulation Supreme Beings ng Fox Sage Dynasty, at ang kanyang lakas ay walang katulad na kapangyarihan. Kahit na tiniis niya ang sakit, hindi yun may kukumpara ng tatlong Peak Fifth Supreme Beings. Daan-daang tao ang bumagsak, at ang momentum na ito ay natakot sa maraming opisyal. Bagamat malalakas ang mga opisyal na ito, ang mga opisyal na sibil ay mga Third Supreme Beings at Fourth Supreme Beings lamang. Ilang general lang ang sumugod. Mga bastos. Nagmura ang emperador. Hindi niya inaasahan na direktang sisilike ang 10 prinsipe. Hindi lang iyon, mayroon ng mga nasawi. Ito ay seryoso. Nagre-rebelled sila, patayin mo sila. Agad na utos ng emperador. Isang malaking labanan ang sumiklab. Si Yezuan, na pinaghalo sa karamihan, ay itinuon ang kanyang mga mata sa Crown Prince. Ang mga bodyguard ng Crown Prince ay nasabit na ng tatlong Peak Fifth Tribulation Supreme Beings. Ang Peak Fifth Tribulation Supreme Beings ay itinuturing na pinakamataas na lakas ng labanan ng Fox Sage Dynasty, kaya hindi sila pinatay ni Hulay. Kasabay nito, ang pagpili ng kabit ng Crown Prince ay tila napakakaraniwan, kaya walang gaanong mga eksperto ang naroroon. Nang makitang one-sided ang sitwasyon, iwinagayway ng Emperor ang kanyang manggas. Ngayon, siya na mismo ang kikilos. Bastards, you are courting death. Ang Emperor ay umungal at naglabas ng isang malakas na aura, na agad na ikinagulat ng maraming tao, at pagkatapos ay sumugod patungo sa pangalawang prinsipe. Magandang pagkakataon, si Yezuan, na nakatago sa karamihan, ay biglang nagningning ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang kanyang orihinal na katawan at clone ay sumugod patungo kay Bai Long. Kabanata 875. Annihilation Slash. Dalawang laslas ang napunit sa hangin at tumama kay Bai Long. Kasabay nito, ang orihinal na katawan at doppelganger ni Yezuan ay gumamit ng Burning Eye at Forbidden Illusion Eye ng magkasunod. Gayunpaman, pinadalisay ni Bai Long ang Charm Fusion Crystal at napakalakas ng pag-iisip. Ang pinsalang dulot ng Burning Eye sa kanyang isip ay mas mababa pa kaysa kay Hulay, na nasa maagang yugto ng Sixth Supreme State. How dare you touch my son? You're courting death. Sa sandaling ito, biglang sumingit ang isang magandang babae. Siya ang Empress, ang ina ni Bai Long. Ang ikinagulat ni Yezuan ay isa rin siyang Fifth Supreme State. Gayunpaman, itinaas na ni Yezuan ang kanyang sword intent sa 55%. Ang kanyang pag-atake ay maaaring makapinsala sa isang Sixth Tribulation Supreme State, lalo pa sa Fifth Supreme State kick. Bang! Nabigo ang Empress na harangin ang pag-atake ng doppelganger ni Yezuan at pinalipad siya. Nanlaki ang mga mata ng White Dragon habang pinagmamasdan ang kanyang ina na lumipad palabas. Galit na galit ito. Gayunpaman, bukod sa doppelganger, inaatake din siya ng orihinal na katawan ni Yezuan. Boom! Mabilis na naglaslas si Bai Long gamit ang kanyang espada at natalo ang atake ni Yezuan. Ang kanyang layunin sa espada ay nasa 55% din, at ang kanyang lakas sa pag-atake ay hindi mas mahina kaysa kay Yezuan. Tingnan natin kung ilang beses ka makakablock. Baliw na umatake ang orihinal na katawan at doppelganger ni Yezuan. Kasabay nito, ginamit din ni Yezuan ang Burning Eye sa Empress. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na umungal ang puting dragon habang umaatungal ito patungo kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, talagang minamaliit ni Yezuan ang lakas ng Fox Charm Sacred Dynasty. Sa sitwasyong ito, tila wala siyang kapangyarihan. Kung ang ikatlong Sixth Tribulation Sovereign ng Fox Charm Sacred Dynasty ay lumitaw, malamang na kailangan niyang tumakbo. Sa isang iglap, nakikipag-away si Yezuan kay Bai Long.
Kasabay nito, kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon upang patuloy na gamitin ang Burning Eye para sunugin si Hulay at ang isip ng Empress. Kahit na ang Empress ay isang 5th Supreme State Pick, wala siyang Charm Fusion Crystal. Sa makatuwid, ang nag-aapoy na mata ni Ye Zuan ay lubhang masakit para sa kanya. "Bastard, anong ginawa mo?" Galit na sigaw ni Bai Long. Hindi sumagot si Ye Zuan. Sa halip, buong lakas siyang sumalakay. Matapos gamitin ang Burning Eye ng 3 beses, ang lakas ng kalooban ng Reyna ay napakahina, at madali siyang nakontrol ni Ye Zuan. Siyempre, bago kontrolin ng Empress, pinalaya ni Ye Zuan ang isang prinsipe, at ang prinsipeng ito ay nagkataon na pinalipad ng kanyang ama. Gayunpaman, kailangang sabihin na ang White Dragon ay napakalakas. Ang orihinal na katawan at avatar ni Ye Zuan ay nagawang labanan lamang siya sa isang draw. Ang lakas ng puting dragon na ito ay malamang na sapat na para labanan ang 6th Tribulation Supreme. Sa oras na ito, biglang napansin ng emperador ang lugar na ito. Hindi maganda, darating ang emperador na iyon. Kailangan nating alisin ang puting dragon na ito sa lalong madaling panahon. Nang inag ang puso ni Ye Zuan, ngunit sa oras na ito, nabawi na rin ng Empress ang ilan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Huff-huff. Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng kung anong nabasag sa hangin. Nanginginig ang White Dragon dahil sa likuran niya nanggaling ang tunog na ito. Bang! Sinuntok ng Reyna ang likod ni White Dragon. Nagulat ang huli. Hindi niya inaasahan na aatakihin siya ng sarili niyang ina. Ano ang nangyayari? Gayunpaman, alam niya na maaaring ito ay kagagawan ni Ye Zuan. Magandang pagkakataon. Kumislap ang mga mata ng avatar ni Ye Zuan, at bumukas ang isang void gate sa harap mismo ng White Dragon. Habang pinalipad ang White Dragon, nataman siya ng espada ni Ye Zuan, at ang buong katawan niya ay pumasok sa void gate. Kasabay nito, ang avatar ni Ye Zuan ay sumugod din, at ang void gate ay nagsara kaagad pagkatapos. Ang void gate na ito ay napakalayo, at ito ay ilang araw na paglalakbay mula sa Imperial Capital. Tapos na. Ang mga mata ng orihinal na katawan ni Ye Zuan ay kumislap, at nagmamadali siyang lumapit para kunin ang Queen's Interspatial Ring. Bastard, saan mo siya dinala? Nakita ng Emperor ang White Dragon na nawala sa oras na ito, at agad siyang umungal. Kalahati ng Charm Fusion Crystal mula sa daan-daang taon na ang nakalipas ay ninakaw ng Fox Princess Consort, at ang kalahati ay nasa katawan na ngayon ni White Dragon. Gayunpaman, nawala ang White Dragon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Bilang pinuno ng isang bansa, paano siya mananatiling kalmado? Whoosh whoosh. Nang matapos siyang magsalita, sinuntok ng Emperor si Ye Zuan. Ang suntok na ito ay naglalaman ng 60% ng fist wheel, at ito ay sapat na upang sirain ang sinumang naruroon. Gayunpaman, handa na si Ye Zuan. Boom! Ang suntok na ito ay biglang hinarang ng katawan ng isang tao. Ang taong ito ay ang Reyna, na kinokontrol lamang ni Ye Zuan. Ano? Natigilan ang emperador. Talagang nabutas niya ang tiyan ng asawa, at tumalsik ang dugo kung saan-saan, nagkalat na parang ambon. Column. Binuksan ng orihinal na katawan ni Ye Zuan ang isa pang void gate at pinasok ito. Pagkatapos, ang void gate ay nawala ng walang bakas. Ngayon, ang kaguluhang ito ay ipinaubaya sa emperador upang harapin. Bagamat nalantad ang sikreto ng kakayahang kontrolin ang mga tao, ito ang tanging paraan upang maprotektahan ang Silverwing City. Pagkatapos ng lahat, ang peking katawan ni Luo Luo ay pinatay ng isang prinsipe na kinokontrol ni Ye Zuan. Nagpatuloy ang labanan sa Imperial City, at si Ye Zuan ay lumitaw sa isang tigang na bulubundukin nilang araw na paglalakbay mula sa Imperial City. Natagpuan ni Bai Long ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar. Sa harapan niya, dalawa lang ang tao na magkamukha. Sino ka? Tanong ni Bai Long na nakakunot ang noo. Ang paraan ni Ye Zuan ay natakot din sa kanya. Ang una niyang reaksyon ay isa itong ilusyon. Kung tutuusin, minsan na siyang nahulog sa ilusyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, talagang umalis na siya sa Imperial City dahil kumpiyansa siya na mabilis niyang malalampasan ang ilusyon. Ngayon, 2 hanggang 3 segundo na ang lumipas. Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na kailangan ko ang Charm Fusion Crystal sa katawan ko. Sumagot ang orihinal na katawan ni Ye Zuan.
Ikaw ba ang nag-frame sa akin at nagpasimula ng kudeta sa mga kapatid ko? Tanong ulit ni Bailong. So paano kung ako nga? Bahagyang ngumiti si Yezuan. Bagamat kumpiyansa siya na may baba niya si Bailong, hindi pa rin niya mailalabas si Luoluo kung sakali. Pagkatapos ng lahat, kung nakatakas si Bailong, ang Silverwing City Lord ay malalagay sa problema. Kung ganoon ano ang ginawa mo sa aking Empress Mother? Naguguluhang tanong pa rin ni Bailong. Hindi mo na kailangang malaman iyon. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ilabas mo ang Charm Fusion Crystal sa iyong sarili. Kung hindi, natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mabuhay kung kikilos ako. Malamig na sabi ni Yezuan. Walang hiya na pagmamayabang. Huhulihin mo na kita at dahan-daang itatanong. Sinalakay ni Bailong ang sinabi niya. Kasabay nito, naisip lang niya na si Yezuan at Luoluo ay kambal. Whoosh! Isang malamig na liwanag ang kumislap, ngunit agad itong natalo ng orihinal na katawan at clone ni Yezuan. Dahil pareho silang nasa 50% sword intent, hindi natatakot si Yezuan sa kanya. Young Master, gawin mo ang lahat. Sa iyo nakasalalay ang Charm Fusion Crystal ko. Ang boses ni Luoluo ay umalangaw sa isip ni Yezuan. Walang problema, talagang kukunin ko ito para sa iyo. Mataimtim na sabi ni Yezuan. Pino ni Bailong ang kalahati ng Charm Fusion Crystal at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay napakalakas. Ang epekto ng Burning Eye ay marahil isang katlo lamang ng epekto nito sa kanya, hindi banggitin ang Eye of Control. Sa makatuwid, maaari lamang siyang gumamit ng puwersa. Boom! 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 Kabanata 876. Damn it, ang kanilang mga kaharian ay mas mababa kaysa sa akin, at ang kanilang sword intent ay nasa 55%. Bakit ang kanilang mga pag-atake ay kapantay ng sa akin? Hindi mo ari ni Bailong. Hindi lang iyon, paminsan-minsan ay mag-iiba rin ang eksenang nasa harapan niya. Ito ay isang ilusyon. Sa kabutihang palad, malakas ang kanyang paghahangad, at agad niyang nalagpasan ang ilusyon. Gayunpaman, bagaman nabawasan ang epekto ng Burning Eye, epektibo pa rin ito sa kanya. Ang orihinal na katawan at ang clone ay hindi nagbabahagi ng parehong kapangyarihan sa mata. Tingnan kung hindi kita papatayin. Ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Iba ang kapangyarihan ng mata ng kanyang orihinal na katawan at clone. Kung sila ay pinagsama, ang kanilang mga kapangyarihan sa mata ay magtataas. Siyempre, hindi ito lalampas sa pinakamataas na halaga ng kapangyarihan ng mata. Sa orihinal, medyo nabigla si Bailong nang kaharap ang dalawang Yezuan na ang lakas ay katulad ng sa kanya. Ngayon, patuloy na ginagamit ni Yezuan ang Burning Eye para pahinain ang kanyang paghahangad, na nagiging sanhi ng patuloy na pagbaba ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Samantala, hindi nabawasan ang lakas ng labanan ng dalawang Yezuan. Nasa tuktok pa rin sila. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang agwat sa pagitan nila. Pagkatapos ng daan-daang round, ang orihinal na katawan ni Yezuan ay nilaslas si Bailong gamit ang kanyang espada, na agad na nabasag ang kanyang sovereign golden body. Si Bailong ang koro ng prinsipe. Sa kanyang kaharian, walang sinumang sovereign golden body ang mas malakas kaysa sa kanya. Kahit si Yezuan, na binago ang kanyang sword intent sa 55%, ay maaari lamang siyang masaktan. Gayunpaman, kung may iilan pang maliliit na pinsala, ito ay magiging isang malaking pinsala. Panahon na para bigyan ka ng isang nakamamatay na suntok. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, sumanib siya sa kanyang clone. Dumobol agad ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ano? Nagulat si Bailong. Paano magsasama ang dalawang tao sa isa? Fake ba yung kanina lang? Nagsimula siyang magtaka kung masyadong nabawasan ang kanyang paghahangad at muli siyang nahulog sa ilusyon. Mamatay, Bailong. Malakas na sumigaw si Yezuan at naglaslas ng kanyang espada. Whoosh! Boom! Ang espadang ito ay naglaslas ng husto sa katawan ni Bailong, na nagbukas ng butas sa kanyang dibdib. Young Master, ramdam ko ang aura ng Charm Fusion Crystal. Nasa dibdib niya, biglang sabi ni Luoluo. Sige, ilalabas ni Young Master para sayo. Malakas na sigaw ni Yezuan. Ang kanyang buong katawan ay sumugod patungo kay Bailong na parang kidlat. Sa daan, nahati siya sa dalawa.
Pinigilan ng kanyang clone si Bailong habang iniunat ng kanyang orihinal na katawan ang kanyang kamay upang hawakan ang dibdib ni Bailong. Hindi. Galit na sigaw ni Bailong, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay wala pang 70%. Hindi siya kalaban ni Yezuan. Poof! Umalis si Yezuan. Ang Charm Fusion Crystal ay napino na ng White Dragon. Ngayon na ang Charm Fusion Crystal ay pilit na inalis, ang sigla ng White Dragon ay lubhang nasira. Agad na bumagsak ang kaharian nito. Sa huli, huminto ito sa unang yugto ng Supreme Being Level 5. Hindi pinabayaan ni Yezuan ang pagkakataong ito at muling tinitigan siya ng masama. Mata ng kontrol. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Si Bailong ay talagang isang basura pagkatapos mawala ang Charm Fusion Crystal. Madali siyang nakontrol ni Yezuan. Yes, young master. You did it. Palabasin mo ako. Hindi mapakali si Luoluo. Pinalabas ni Yezuan si Luoluo. Nilinis niya ang dugo sa kanyang kamay at ipinasa sa kanya ang natitirang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Mabilis na inihagis ni Luoluo ang Charm Fusion Crystal sa kanyang bibig. Kahit na ito ay hinukay mula sa dibdib ni Bailong, ito ay wala. Ang kalahati ng Charm Fusion Crystal ay nagpapataas ng bilis ng cultivation ni Luoluo ng malaki. Kung pagsasamahin niya ang dalawang halves, tiyak na makakahabol ang kanyang cultivation speed. Guru, si Bailong, na bumaba ang antas ng paglilinang, ay nagkusa na ayalay ang kanyang universe ring. Sobrang nakakaawa din siya. Wala pang 2 buwan mula nang pinuhin niya ang Charm Fusion Crystal, ngunit inalis ito ni Yezuan. Ang kanyang cultivation ay bumaba sa unang yugto ng Supremacy Level 5. Sinayang niya ang mga nakaraang taon ng pagtatanim. Ngunit, ito ang katotohanan. Tahimik na kinuha ni Yezuan ang universe ring. Maraming bagay sa loob, ngunit hindi ito sapat para makapasok siya sa tuktok ng Supremacy Level 5. Ang Imperial City ay malamang na nakikipaglaban pa rin ngayon. Gayunpaman, ang Imperial Family ay may 6th Tribulation Supremacy. Malamang nahaharapin ng mga prinsipe na iyon sa lalong madaling panahon. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang kanyang orihinal na layunin ay makuha ang natitirang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Kung maaari, ibagsak niya ang buong gobyerno at maging emperador. Sa kasamaang palad, minamaliit niya ang lakas ng Imperial Family. Kung si Bailong, ang emperor, at ang emperador na iyon ay magsanib puwersa sa pag-atake, kailangan pa rin niyang tumakas. Buti na lang at dinala niya si Bailong dito. Kahit na may 10 pa ang emperador na iyon, hindi niya ito maaabutan. Nang simula ni Luoluo na pinuhin ang kalahati ng Charm Fusion Crystal, naramdaman din ni Yezuan ang pagbabago sa kanyang aura. Kung magtagumpay si Luoluo sa pagpino at pagsasama-samahin ang dalawang kalahati ng Charm Fusion Crystal, dapat na doblehin ang kanyang cultivation speed. Sa oras na iyon, ang kanyang kakayahan sa kagandahan ay lubos na mapapabuti. Napaisip si Yezuan habang tahimik siyang nagbabantay sa tabi ni Luoluo. Sa huling beses na pinino ni Luoluo ang kalahati ng Charm Fusion Crystal, inabot siya ng kalahating oras. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng pagpino ni Luoluo ay napakabilis. Wala pang 1 minuto ang inabot niya. Gayunpaman, hindi siya nagising dahil dito. Nasa kakaibang estado pa rin siya. Pagkalipas ng kalahating oras, nagulat si Yezuan nang makitang hindi siya nagising. Anong nangyayari? Hindi ito dapat magtagal para pinuhin ang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Ano ang nangyari kay Luoluo? Panipi, labis na nagulat si Yezuan. Sa sandaling ito, ding! Nag-mutate ang Beast God Bloodline. Na-upgrade na lahat ng advancement route. Nang marinig ang system notification na ito sa isip ni Yezuan, ang buong katawan ni Yezuan ay nanginig at halos matakot siya sa kamatayan. Nag-mutate na naman ang Beast God Bloodline. Mabilis siyang tumingin at napagtanto na ang mga ruta ng pagsulong ng Beast God Bloodline ay na-upgrade muli. Umabot na sa 7 puntos ang kanyang agility advancement. Nangangahulugan ito na ang Beast God Bloodline ay maaaring tumaas ang kanyang bilis ng paggalaw ng 70%. Pambihira talaga ang bloodline ni Luoluo. Nakarating si Yezuan sa ganitong conclusion. Boom! Biglang, isang malakas na aura ang lumabas sa katawan ni Luoluo at pinalipad si Yezuan. Paf! Nabali ang tadyang ni Yezuan at nagluwa siya ng isang subo ng dugo.
Gayunpaman, ang pinakatrahedya ay ang Crown Prince Bailong. Nadurog ang ulo niya sa impact at agad siyang namatay. Nagulat si Ye Zuan. Buti na lang at mabilis siyang nag-react. Kung hindi, nahihirapan siya. Ang dahilan kung bakit napatay si Bailong sa isang suntok ay dahil ang lakas ng kanyang sovereign golden body ay bumaba nang bumagsak ang kanyang kaharian. Habang nagulat si Ye Zuan, nag-mutate din ang katawan ni Luoluo. Ano? Golden hair. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Nakita niya ang ilang hibla ng gininto ang buhok sa puting nyebe na buhok ni Luoluo. May ilang gintong buhok na tumubo mula sa kanyang tenga at buntot. Kabanata 877. Ano ba talaga ang bloodline ni Luoluo? Hindi maintindihan ni Ye Zuan. Si Luoluo ay isang puting soro, kaya bakit siya magpapatubo ng gininto ang balahibo? Naapektuhan talaga ang kagandahan niya. Gayunpaman, ang dalawang mutisayo ng bloodline ng Beast God ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Ang isang 30% na pagtaas sa bilis ng paglago at isang 30% na pagtaas sa lahat ng mga katangian ay gagawing super general si Luoluo sa ilalim ng utos ni Ye Zuan. Sa oras na ito, hindi kumpleto ang mutation ni Luoluo. Ano? Mabilis na tumataas ang aura niya. Nagmamadaling umatras si Ye Zuan. Si Luoluo ay nasa rurok ng ika-4 na kataas-taasang yugto at hindi niya kayang lampasan ang kapigatian, ngunit sa isang kisap mata, siya ay tumaas sa punto kung saan maaari niyang matanggap ang ika-5 kataas-taasang kapigatian. Tumangala si Ye Zuan at nakita na ang kidlat ng kapigatian ay nagsimulang magtipon sa itaas ng ulo ni Luoluo. Ang ika-5 kataas-taasang kapigatian, hindi alam ni Ye Zuan ang gagawin. Hindi pa nagigising si Luoluo at nasa kakaibang kalagayan. Kung ang 5th Supreme Tribulation ay tumama, paano kung hindi ito makayanan ni Luoluo? Maaaring pigilan ito ni Ye Zuan ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang 5th Supreme Tribulation ay napakadali para sa kanya. Kung pipigilan niya si Luoluo, bagamat ang kaharian ni Luoluo ay babalik, ang kanyang buhay ay hindi manganib. Si Luoluo ay sumasailalim sa isang mutation, kaya ang 5th Supreme Tribulation ay hindi maiiwasan. Hindi ko maabala. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Ye Zuan na dapat siyang maghintay at makita. Ang kidlat ng unang kapigatian ng ika-5 kataas-taasang kapigatian ay hindi masyadong malakas, kaya dapat itong makayanan ni Luoluo. Obserbahan muna niya ang sitwasyon. Kung hindi makayanan ni Luoluo ang kidlat ng kapigatian, haharangin niya ito. Boom! Habang siya ay nag-iisip, ang unang kapigatian na kidlat ay tumama sa ulo ni Luoluo. Gayunpaman, si Luoluo, na nasa kakaibang kalagayan, ay hindi man lang sumimangot, na nagpaga ng pakiramdam ni Ye Zuan. Boom! Ang ikalawang kapigatian ay kumidlat, ngunit si Luoluo ay hindi pa rin kumikibo, at ang kanyang aura ay matatag. Tahimik lang na nanunood si Ye Zuan. Di nagtagal, tumama ang kidlat sa ikatlo at ika-4 na kapigatian. Ang kapangyarihan ng ika-4 na kapigatian kulog ay sapat na upang pumatay ng isang ordinaryong Peak 4th Tribulation Supreme Being. Kung walang malakas na Golden Body of Sovereign, imposibleng makapasa sa 5th Tribulation Supreme Being. Nang makita ni Ye Zuan na hindi nag-react si Luoluo, hindi niya ito pinigilan. Boom! Sa wakas, ang ika-5 bolt ng kidlat ng kapigatian ay natapos na magkondensasyon at tumama. Kasabay nito, biglang tumaas ang aura ni Luoluo. Ika-5 yugto ng Supreme Martial Artist. Phew, nakarating din tayo sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan. Gayunpaman, patuloy na lumakas ang aura ni Luoluo. Wala pang kalahating minuto, tumaas na siya sa mid-stage na Supreme Martial Artist level, nakapantay ni Ye Zuan. Ika-5 yugto Supreme Martial Artist. Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Kalahating minuto na ang nakalipas, dumaan pa rin si Luoluo sa 5th level Supreme Being Tribulation. Ngunit makalipas ang kalahating minuto, nakapasok si Luoluo sa kalagitnaan ng yugto ng ika-5 antas ng Supreme Being Tribulation. Higit sa lahat, ito ay patuloy pa rin. Supreme Martial Artist Level 5 Kick. Matapos maramdaman na ang aura ay mas malakas. Kaysa sa kanya, si Ye Zuan ay malapit ng umiyak. Hindi naging madali para sa kanya na umakyat sa mid-stage na antas ng Supreme Martial Artist. Ngunit naabot na ni Luoluo ang rurok ng antas ng Supreme Martial Artist pagkatapos ng isang pagbabago.
Hindi nagtagal, ang aura ni Luoluo ay umabot sa limitasyon ng Supreme Martial Artist Level 5. Sa kalangitan, ang kidlat ng kapigatian ay nagsimulang mag-condense muli. Ika-6 na kapigatian Supreme Being. Sa sobrang takot ni Yezuan ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Si Luoluo, na nakapasa sa ika-5 antas ng Supreme Being Tribulation, ay nakatanggap ng ika-6 na antas ng Supreme Being Tribulation. Ito ba ay lumalaban sa langit? Boom! Ang unang kidlat ng kapigatian ng ika-6 na antas ng kataas-taasang pagiging tribulation ay tumama. Ang ika-6 na antas na Supreme Being Tribulation na ito ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Yezuan. Natatakot siya na 1 o 2 bolt lang ang kaya niyang tiisin. Ang ikatlong kidlat ng kapigatian ay maaaring sirain ang kanyang kaluluwa. Ngayon, maaari na lamang niyang asahan na ang katawan ni Luoluo ay sapat na malakas upang ganap na makapasa sa ika-6 na antas ng Supreme Being Tribulation. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Ligtas na naipasa ni Luoluo ang unang kidlat ng kapigatian. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na bolts ay pareho. Sa oras na ito na ang ika-5 bolt ng Tribulation Lightning. Ang kapangyarihan ng kidlat ng kapigatian na ito ay tiyak na magagawang sirain ang kaluluwa ni Yezuan. Boom! Ang Tribulation Lightning ay tumama, ngunit si Luoluo ay hindi gumagalaw. Ligtas niyang nalampasan ang kidlat ng kapigatian. Mukhang tiyak na papasok si Luoluo sa ika-6 na antas na Supreme Being Tribulation Supreme Being. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sitwasyong ito, hindi siya maaaring makialam. Kung nabigo si Luoluo na lampasan ang kapigatian, kahit siya ay wala ring magagawa. Gayunpaman, kapag matagumpay na nalampasan ni Luoluo ang kapigatian, siya ay magiging ika-6 na antas na Supreme Being. Sa oras na iyon, walang sinuman sa Fox Charm Dynasty ang magiging katapat niya. Tahimik na nanunood si Yezuan. Hindi nagtagal, tumama ang ika-6 na kidlat ng kapigatian. Boom! Ang kidlat ng kapigatian ay tumama sa maliit na ulo ni Luoluo. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay hindi man lang sumimangot si Luoluo. Isang pang-6 na antas na Supreme Being. F***, nalampasan na niya ang Tribulation, pero tumataas pa rin ang aura niya. Si Yezuan ay puno na ng paghanga. Posible kayang maabot ni Luoluo ang kalagitnaan ng ika-6 na antas na Supreme Being sa isang pagkakataon. Gayunpaman, masyado siyang nag-iisip. Matapos matagumpay na malampasan ang kapigatian, bahagyang tumaas ang aura ni Luoluo. Sa huli, huminto ito sa unang bahagi ng ika-6 na antas ng Supreme Being. Gayunpaman, nasa kalagitnaan pa lang siya ng ika-6 na antas na Supreme Being. Sa oras na ito, sa wakas ay iminulat ni Luoluo ang kanyang mga mata. Young Master, marahang napaungol si Luoluo. Ang kanyang mga aksyon ay nagpahayag ng isang pakiramdam ng pang-aakit. Kung hindi sapat si Yezuan, naakit sana siya. Luoluo, sa wakas gising ka na. Anong nangyari kanina? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Hindi ko alam. Pagkatapos kong pinuhin ang kalahati ng Charm Fusion Crystal, bigla akong nahulog sa kakaibang estado. Dapat dahil sa bloodline ko. Na-unlock ko rin ang ilang minanang alaala. Umiling si Luoluo. Sa sumunod na sandali ay nagningning ang kanyang mga mata. Bulalas niya, Young Master, mabilis na ibalik ako sa Imperial Capital. Gusto kong patayin ang lahat. Ubo, nalampasan mo lang ang kapigatian, at ang iyong claw intent ay hindi nadagdagan. Sa karamihan, maaari mong harapin ang 6th Tribulation Supreme Being, tama ba? Kumunat ang noo ni Yezuan. Sino nagsabi niyan? Nasa 6 na po na ang claw intent ko. At saka, sapat na ang lakas ko ngayon para harapin ang 6th Tribulation Supreme Beings na iyon. Biglang ibinuka ni Luoluo ang kanyang dibdib at mukhang seryoso. Matapos itong marinig ni Yezuan, nagtatakang tanong niya, talaga? Oo naman, mataimtim na sagot ni Luoluo. Tiningnan ni Yezuan ang kanyang maliit na mukha at sinabi sa mahinang boses, mabuti, kung ganoon, maaari mong gayumahin ang Empress ng Fox Charm Dynasty. Walang problema. Pagkatapos magsalita ni Luoluo, ginamit muli ng claw ni Yezuan ang Eyes of the Void. Pagkatapos, kinuha niya si Luoluo at humakbang. Sa oras na ito, mahigit kalahating oras na ang lumipas mula nang maghimagsik ang 10 prinsipe.
Malamang nahuli na ang 10 prinsipe. Hindi lang iyon, pati na rin siguro si Empress. Gayunpaman, dahil sobrang kumpiyansa si Luoluo, pumunta si Yezuan para obserbahan ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Luoluo. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Yezuan at Luoluo sa labas ng Imperial Capital. Ang Eyes of the Void ay maaaring matukoy ang dalawang lugar. Ang isa ay ang lugar kung saan nahulog ang White Dragon, at ang isa ay nasa labas ng Imperial Capital. Pinitik ito ni Yezuan. Ferrana, Kabanata 878. Hindi dahil si Yezuan ang karga ni Luoluo, ngunit si Luoluo ang karga ni Yezuan. Si Luoluo, isang maagang yugto ng 6th Supreme Being, ay hindi bababa sa 3 beses na mas mabilis kaysa kay Yezuan. Sa mga mata ni Luoluo, si Yezuan ay parang suso. Hindi nagtagal, sumugod sila sa Imperial City. Matapos mangyari ang ganoong bagay, na-lockdown ang Imperial City, at na-activate ang isang defensive array. Hehe, defensive array lang yan. Nakangiting itinaas ni Luoluo ang kanyang kamay, pagkatapos ay yumuko. Bam! Isang malaking butas ang agad na binuksan sa defensive array. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Ang lakas ng pag-atake ng babaeng ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Kaya niyang punitin siya gamit ang isang kuko. Matapos masira ang defensive array, mabilis na pumasok sina Yezuan at Luoluo. Nagulat ang general na nagbabantay sa Imperial City, ngunit agad siyang napatay ng kuko ni Luoluo. Mabilis na lumapit si Yezuan at kinuha ang kanyang interspatial ring. Ngayon, ang Fox Charm Dynasty ay magbabago. Sa sandaling iyon, sumugod sina Yezuan at Luoluo sa Fox King Palace, kung saan nangyari ang labanan kalahating oras na ang nakalipas. Sa sandaling ito, kahit na hindi nakita ni Yezuan ang kaunos-lunos na eksena ng mga bangkay sa lahat ng dako, mayroong isang ilog ng dugo. Ang mga bangkay ay dapat na kinuha ng isang tao noon pa man. How dare you fly in the Imperial City? Sa pagkakataong ito, biglang sumugod ang isang lalaki. Isa pa itong general. Ang mga general ay hindi bababa sa kalagitnaan ng yugto ng 5th Supreme Beings, ngunit sa antas na ito, kahit si Yezuan ay maaaring mapatay sa isang iglap, lalo pa si Luoluo. Sa isang iglap, ang general ay pinatay, ang kanyang ulo ay pinutol ni Yezuan. Kapag kinuha natin ang Fox Charm Dynasty, hahayaan kong maging emperador ang tatay ko. Pagmamalaki ni Luoluo, kung pinakasalan niya ang prinsipe ng korona, si Bailong, siya ang magiging asawa ng prinsipe ng korona. Gayunpaman, hindi niya nais na maging asawa ng prinsipe ng korona. Mas gusto niyang maging prinsesa. Ang 6th Tribulation Supremacy aura ni Luoluo ay mabilis na nakita ng emperador. Sino ka? Ang emperador ng Fox Charm Holy Dynasty ay lumipad palabas ng Fox King Palace. Nang makita niya na ang mga bagong dating ay sina Yezuan at Luoluo, ang buong katawan niya ay nanginginig ng husto. Ngayon lang, hindi ba't si Yezuan ang kumuha kay Bailong? Ikaw pala, nakalok ang tingin ng Emperor kay Yezuan, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may mali. Ito ay dahil ang taong naglabas ng aura ng 6th Tribulation Supreme ay hindi si Yezuan, ngunit ang binibini sa tabi ni Yezuan. Patay na ang White Dragon, at inilabas ko ang Charm Fusion Crystal. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Isumite mo sa akin, at paprotektahan ko ang iyong by family mula sa pagkawasak. 2 hakbang sa ere si Yezuan, kumalat ang kanyang boses sa buong Imperial City. Bastos! Galit na sigaw ng emperador. Ang kanyang Bai clan ay isang angkan na nagtatag ng isang bansa. Ang ninuno ng Bai clan ay ang founding emperor ng Fox Sage Dynasty. Ngunit ngayon, ang Charm Fusion Crystal ay nahulog sa mga kamay ng isang tagalabas. Hindi yun ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay na 2 lamang sa kanila ang dumating at nais ang Bai clan na magpasakop. Paano naging posible iyon? Hulay, sumama ka sa akin at patayin mo sila. Sigaw ng emperor. Ang isa pang figure ay lumipad palabas ng Fox King Palace. Ang bodyguard ni Bailong, si Hulay, isa sa 3 6th Tribulation Supremes ng Fox Sage Dynasty. Humph, hindi ka marunong mag-appreciate ng favor. Malamig na bamantong hininga si Luoluo, at ang kanyang matingkad na mga mata ay biglang naging pink.
Kaakit-akit. Pagkatapos pinuhin ang buong Charm Fusion Crystal, ang kakayahan ni Luo-Luo ay napakalakas. Sa orihinal, ang mga tao ng Fox Sage Clan ay may likas na panlaban sa mga pag-atake sa isip, ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng Charm Fusion Crystal, ang paglaban na ito ay malapit sa zero. Kaagad, ang Emperor ng Fox Sage Dynasty ay tumigil sa paggalaw, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang maging kulay rosas. Hindi ito ang Emperor ng Fox Sage Dynasty na gumagamit ng alindog, ngunit siya ay Jinayuma. Hindi maganda, nililigawan mo si kamatayan. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Hulai, at mabilis siyang sumugod kay Luo-Luo. Miyembro rin siya ng Fox Sage Clan, at alam niya na hanggat napatay niya ang anteng-anteng, mapapalaya ang taong Jinayuma. Sa kasamaang palad, sa harap ni Luo-Luo, ang kanyang lakas ay hindi pa rin magawang pukawin ng isang malaking alon. Nang maging pink ang mga mata ni Hulai at tumigil siya sa paggalaw, nagulat si Yezuan. Ito ang epekto ng Charm Fusion Crystal. Matapos pinuhin ang Charm Fusion Crystal, ang kakayahan ni Luo-Luo ay tumaas ng husto, at maging ang Emperor ng Fox Sage Dynasty ay agad na naakit. Hehe, tagumpay. Pinalakpak ni Luo-Luo ang kanyang mga kamay. Ngayon, proud na proud siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Emperor ng Fox Sage Dynasty ay nabighani sa kanya. Hanggat iniisip niya ito, ang Emperor at Hulai ay lalaslasan ang kanilang mga lalamunan at magpapakamatay. Napakabuti, sa hinaharap, ang iyong ama ay magiging emperador, at ang buong Fox Sage Dynasty ay magiging iyo, nakangiting sabi ni Yezuan. Sa totoo lang, napakaswerte niya na pumirma ng Master and Servant Blood Contract kay Luo-Luo. Noong una, akala niya ay may makakasabay sa kanyang mga yapak, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pag-level up ng devouring system, at ang mga taong iyon ay nakatingin lamang sa kanyang likuran at umiling-iling. Ngayon, sa wakas ay may isang tao na mas makalangit kaysa sa kanya, at ang taong iyon ay si Luo-Luo. Sa sandaling ito, may dalawang makapangyarihang aura na darating. Ang isa ay isang maagang yugto ng 6th Supreme Being, at ang isa ay isang mid-stage na 6th Supreme Being. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Luo-Luo. Nang marinig ito ni Yezuan, nagulat siya. Mid-stage 6th Supreme Being. Saan ito nanggaling? Dati, nalaman niya mula sa pangalawang prinsipe na mayroon lamang 3 6th Tribulation Supreme sa buong Imperial Capital, at lahat sila ay early stage 6th Supreme Beings. Kung gayon, sino itong extra mid-stage na 6th Supreme Being? Young Master, huwag kang matakot. Hindi ba mid-stage 6th Supreme Being lang ito? Kinuyam ni Luo-Luo ang kanyang maliit na kamao at may kumpiyansang sinabi na may hitsura ng panghahamak. Bagamat sinabi niya iyon, medyo kinakabahan pa rin si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang mid-stage na 6th Supreme Being, at maaaring nagmula sa isang mataas na grado na Holy Dynasty. Ang kanilang lakas ay tiyak na hindi dapat maliitin. Tahimik na nakatayo doon sina Yezuan at Luo-Luo. Sa oras na ito, marami na ang sumugod palabas. Kalahating oras ang nakalipas, nagkaroon ng kudiyat dito, at ngayon, may nagbanta na sisirain ang Imperial Family, kaya natural, lalabas ang mga ekspertong nagbabantay dito. Hindi nagtagal, 2 tao ang naaninag sa mga mata ni Yezuan at Luo-Luo. Isang lalaki at isang babae, isang matandang lalaki at isang matandang babae. Mukhang mid-stage 6th Supreme Being ang matandang babaeng iyon. Ramdam ni Yezuan ang aura na inilalabas ng kabilang partido. Napakalakas noon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya. Sino ka? Tanong ng matanda. Naunawaan ni Yezuan na ang taong ito ay ang dating emperador, ang lolo ni Bailong, ang retiradong emperador ng banal na dinastiyang Hyume. Tungkol naman sa matandang babae, hindi niya alam. Sa harap ng tanong na ito, hindi nag-aksaya ng oras si Luo-Luo at direktang gumamit ng alindog sa matanda. Mag-ingat ka. Nagmamadaling tinakpan ng matandang babae ang mga mata ng matanda. Ang charm ay kapareho ng Eye of Control, kailangan itong gamitin sa pamamagitan ng mga mata. Hanggat nakapikit ang mga mata, hindi magtatagumpay ang alindog. Ngumuso si Luo-Luo sa hindi kasiyahan at itinuon ang kanyang mga mata sa matandang babae. Kaakit-akit, gusto mong magtagumpay sa isang alindog. Kumislap ang mga mata ng matandang babae,
at ang maputing-puting buhok ay biglang nag-flutter. Hindi umubra sa kanya si Charm. Paano naman? Realm difference lang, paanong hindi gagana? Gulat na bulalas ni Luo Luo. Kabanata 879. Ang cultivation technique na nililinang ng Absolute Yin Palace ko ay isang spirit-type martial arts. Gusto mo pa rin akong gayumahin, hamak na babae. Sigaw ng matandang babae sa mahinang boses. Palasyo ng Yin. Nang pumasok ang dalawang salitang ito sa tenga ni Ye Zuan at ng dalawa pa, nagulat sila saglit. Ang matandang babae ay hindi mula sa Fox Charm Dynasty. Siya ay dapat na mula sa isang mataas na grado ng banal na dinastiyang. Bukod dito, ito ay dapat na Human Holy Dynasty dahil hindi siya mula sa Fox Charm clan. You old witch! How dare you scold me? You're courting death. Galit na galit si Luo Luo at nagmamadaling lumabas. Bitch, babalatan kita ng buhay. Nagalit din ang matandang babae. Naglabas siya ng mahabang latigo at hinampas ito kay Luo Luo. Ngayon, ang antas ng labanang ito ay hindi isang bagay na maaaring panghimasukan ni Ye Zuan. Gayunpaman, para sa kaligtasan ni Luo Luo, ginamit ni Ye Zuan ang Burning Eye sa matandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang naapektuhan ang matandang babae. Hindi man lang siya sumimangot. Ang Yin Palace ay naglilinang ng spiritual martial arts na direktang umaatake sa isip ng isang tao. Halimbawa, ilusyon at iba pa. Kaya naman nilabanan nito ang nag-aapoy kong mata. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay isa lamang siyang 5th stage supreme being, na 3 kaharian na mas mababa kaysa sa matandang babae. Kayong dalawa, bigyan mo ako ng interspatial rings mo. Sinabi ni Ye Zuan sa Emperor ng Fox Charm Dynasty at Hulai. Ang dalawa sa kanila ay ginayuma ni Luo Luo, kaya sinunod nila ang utos ni Ye Zuan at ibinato ang interspatial rings kay Ye Zuan. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Sa oras na ito, ang retired emperor ay biglang sumigaw at kinasuhan si Ye Zuan. Hindi niya matatalo si Luo Luo, ngunit kaya niyang talunin si Ye Zuan. Humph! Nahuli ni Ye Zuan ang dalawang interspatial ring. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Isa ka na ngayong 5th Tribulation Supreme Being. Habang lumalaki ang kanyang kaharian, biglang lumakas ang kanyang aura. Agad na inikat ni Ye Zuan ang kanyang ulo. Nasusunog na mata. Ang retired emperor ay hindi nagil-inang ng anumang spiritual martial arts maliban sa likas na pagtutol ng Fox Charm clan. Sa makatuwid, hindi niya napigilan ang nag-aapoy na mata. Kayong dalawa, huwag kayong gumawa. Ako mismo ang gagawa, sinabi ni Ye Zuan sa emperor ng Fox Charm Dynasty at Hulai. Sa isang iglap, nakikipaglaban siya sa retiradong emperador. Ang retiradong emperador ay isang matandang lalaki na nagil-inang ng 12-dosenang taon. Napakataas ng kanyang estado ng pag-iisip. Kaya niyang tiisin ang nag-aapoy na mata. Hindi ako naniniwala na kakayanin mo ito ng tuluyan. Kumislap ang mga mata ni Ye Zuan habang muli niyang ginamit ang Burning Eye. Nang sunugin ng Burning Eye ang kanyang kaluluwa sa pangalawang pagkakataon, hindi napigilan ng Grand Emperor na umiyak sa sakit. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa pag-atake kay Ye Zuan. Si Ye Zuan ay binibigyang pansin din si Luo Luo noong nakikipaglaban siya sa retired emperor. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay hindi kailangan. Si Luo Luo ang nanguna sa kabilang labanan. Anak, ang lakas ng loob mong ma-distract. Mamatay. Ang retired emperor ay biglang nag-condense ng isang malaking kuko at laslas pababa mula sa langit. Gayunpaman, nakita ito ni Ye Zuan at iniwasan muna ito. Si Luo 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 ay nasa langit, kaya ang kanyang agility advancement ay walang silbi. Mahirap pakitunguhan ng retiradong emperador. Gayunpaman, kung gusto niya, maaari niyang hayaan ang emperor at Hulai na sumali sa labanan. Pagkatapos, 3 laban sa 1. Siguradong mamamatay ang retiradong emperador. Gayunpaman, hindi niya gagawin iyon. Pagkatapos ng lahat, ang retired emperor ay isang 6th Tribulation Supremacy. Gagayin siya ni Luo Luo. Sa sandaling ito, matandang halimaw, hindi nakita paglalaroan. Falem, biglang sumigaw si Luo Luo. Ang kanyang boses ay nahulog sa pandinig ni Ye Zuan at ng retiradong emperador. Hindi nila maiwasang mapatingin sa kanya. Whoosh!
Nakita nila ang multo ng isang golden fox na biglang namuo sa likod ni Luoluo. Pagkatapos, sa isang flash ng malamig na liwanag, ang malamig na liwanag ay tumama sa katawan ng maputing buhok na matandang babae. Sa sumunod na sandali, ang ulo ng maputing matandang babae ay hinawakan at pinalipad. Nagulat si Yezuan, isang mid-stage na Sixth Tribulation Supremacy na may puting buhok na matandang babae ang napatay sa isang galaw. Lagok, napatulala ang retiradong emperador nang makita ang tagpong ito. Alam niya ang pagkakakilanlan ng matandang babaeng ito na maputi ang buhok. Siya ay isang dalubhasa mula sa isang mataas na ranggo ng banal na dinastiyang. Gayunpaman, pinatay siya ng isang batang babae na wala pang 15 taong gulang. Tao pa ba siya? Sa sandaling ito, biglang lumingon si Luoluo upang tingnan ang retiradong emperador. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ng retired emperor, ngunit huli na ang lahat. Naging pink ang kanyang mga mata sa isang iglap. Siya ay ginayuma ni Luoluo. Tapos na, pinalakpak ni Luoluo ang kanyang mga kamay at masayang sumigaw. Ginayuma niya ang tatlong Sixth Tribulation Supremacies at pinatay ang isang mid-stage na Sixth Tribulation Supremacy. Ang tagumpay na ito ay hindi na kayang maabot ni Yezuan. Sa hinaharap, ang babaeng ito ang tutulong sa akin na magpakitang gilas at pumailang lang. Napabuntong hininga si Yezuan. Young Master, narito. Yumuko si Luoluo at ibinigay ang interspatial ring ng matandang babae kay Yezuan. Not bad. Ang mga bagay na ito ay sapat na para maabot ko ang limitasyon ng Fifth Tribulation Supremacy at matanggap ang Sixth Tribulation of Supremacy. Si Yezuan ay hindi kumilos ng mapagpanggap at direktang ibinuhos ang laman sa kanyang nilalamon na espasyo. Ding! Ang success rate ng tribulation ng host ay 80%. Nag-prompt ang system. Kung ikukumpara sa ibang tao, hindi masama ang gininto ang katawan ni Yezuan. Gayunpaman, kumpara sa Crown Prince, by long, ang kanyang golden body ay hindi sapat. Gayunpaman, ang kinain niya ngayon ay ilang cultivation item lamang. Ang mga likas na kayamanan na iyon na maaaring mapabuti ang kanyang gininto ang katawan ay natural na kailangang kainin. Ding! Ang success rate ng tribulation ng host ay 100%. Gusto mo bang sumailalim sa tribulation? Muling tumunog ang prompt ng system. Oo, sagot ni Yezuan. Sa susunod na sandali, ang kidlat ng kapigatian ay nagsimulang magtipon sa itaas ng kanyang ulo. Natigilan ang mga opisyal ng Fox Charm Dynasty na lumabas para manood. Sina Yezuan at Luoluo ay magkasamang naglunsad ng kudeta at pumatay ng mga tao. Ngayon, talagang dumaranas sila ng kapigatian sa Imperial City. Gayunpaman, naunawaan din nila na ang Fox Charm Dynasty ay malapit ng magpalat ng mga dinastiya. Ang retired emperor at ang dalawa pa ay sumisigaw at sumisigaw. Ngunit ngayon ay tahimik silang nakatayo doon at walang ginagawa. Obviously, sila ay ginayuma. Naunawaan nila na hanggat hindi nila hinahanap ang kamatayan, hindi sila papatayin ng bagong emperador. Patuloy silang aatake sa kanila, ngunit ito ay ibang emperador. Boom! Daan-daang tao ang nanood kay Yezuan na dumaranas ng kapigatian, habang si Luoluo ay tumabi at nanunood. Siyempre, kahit wala si Luoluo, hindi natatakot si Yezuan na maabala. Pagkatapos ng lahat, ang rate ng kanyang tagumpay sa pagdaan sa kapigatian ay 100%, na nangangahulugan na ang kidlat ng kapigatian ay hindi makakasakit sa kanyang gininto ang katawan. Hindi nagtagal, natapos na ang Sixth Tribulation Lightning, at narinig din ni Yezuan ang prompt ng system. Ding! Matagumpay mong nalampasan ang kapigatian. Nasa early stage ka na ng Sixth Tribulation Supremacy. Matagumpay niyang naipasa ang ika-6 na kapigatian ng Supremacy. Ngayon, si Yezuan ay nasa parehong antas muli ni Luoluo. Nang makita ng iba ang eksenang ito, natakot sila kaya namutla ang mukha. Dapat malaman ng isang tao na kahit ang Emperor ay malubhang nasugatan ng Sixth Tribulation Lightning noong siya ay sumasailalim sa kapigatian. Kabanata 880, Young Master, ngayong nakontrol ko na ang Fox Charm Holy Dynasty, ipaalam ka agad sa aking ama. Mabilis na sinabi ni Luoluo nang makita niyang matagumpay na nalampasan ni Yezuan ang kapigatian. Alam ko, nawala na ang clone ko. Tahimik na tumango si Yezuan. Kinailangan niyang mag-iwan ng paraan para sa kanyang sarili.
Hindi siya sinundan ng kanyang clone sa pagkakataong ito. Kung nabigo si Luo, maaari pa rin niya itong itago sa storage space. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ni Luo. Hindi lang siya naakit ng tatlong Sixth Tribulation Supremes, ngunit pinatay din niya ang isang mid-stage na Sixth Tribulation Supremacy mula sa isang mataas na grado na Holy Dynasty. Ang lakas nito ay natakot sa kanya. Hehe, pero punta tayo sa kaban. Sabi ni Luo at biglang lumingon sa tatlong tao. Ako ang mamumuno sa inyong dalawa master. Ang emperador ay nagmamadaling lumapit. Ang emperor ng Fox Charm Holy Dynasty, si Bai Yang, ay higit sa lahat. Sinong mag-aakala na tatawagan niyang master si Ye Zuan? Ito ay isang bihirang eksena. Pwede na kayong dalawa at gawin ang dapat ninyong gawin. Pagkatapos magsalita ni Luo, diretso niyang hinayla si Ye Zuan palayo habang si Emperor Bai Yang ang nanguna. Ang Fox Charm Holy Dynasty ay naitatag sa loob ng 1,000 taon, at inaasahan ni Ye Zuan na makita kung gaano karaming magagandang bagay ang mayroon. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Bai Yang sina Ye Zuan at Luo sa treasury. Ang treasury ng Fox Charm Holy Dynasty ay matatagpuan sa ilalim ng isang palasyo. Ang may-ari ng palasyong ito ay ang lugar kung saan nakatira ang retiradong emperador. Mga guro, mangyaring kunin ang anumang gusto ninyo. Nakangiting sabi ni Bai Yang. Kalokohan. Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing, tingnan at tingnan kung mayroong alinman sa mga bagay na ito sa kabangyaman. Tumingin si Bai Yang at agad na umiling. Lahat ito ay mahalagang mga bagay. Natatakot ako na tanging ang mga mataas na antas ng banal na dinastiya ang mayroon nito. Gayunpaman, nakita ko ang mga pattern na ito minsan. Ano, nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Ang mga pattern na binanggit ni Bai Yang ay talagang mga pattern ng Devourer Beast. Ibig bang sabihin noon ay nakita na ni Bai Yang ang Devourer Beast noon? Siyempre, posible na hindi ito ang kaso. Gayunpaman, tuwang-tuwang nagtanong si Ye Zuan, nasaan na? Nasa cultivation ground ng Fox Charm Holy Dynasty, hindi kalayuan sa Imperial Capital, sabi ni Bai Yang. Dalhin mo ako agad. Medyo nabalisa si Ye Zuan. Sa sandaling iyon, personal na dinala ni Bai Yang si Ye Zuan sa cultivation ground. Ang cultivation ground na ito ay napuno ng pinakamataas na santo na mga hayop, mga ibon, at mga hayop. Ang Fox Charm Sacred Dynasty ay nagaw-inang sa kanila para sa digmaan. Ayon kay Bai Yang, ang mapanlamon na hayop ay isang itim na dragon at may marka ng lumalamon na hayop sa noo nito. Ang itim na dragon na ito ay hindi maakit, at madalas itong nakikipaglaban sa iba pang kataas-taasang sagradong hayop. Sa tuwing mananalo, lalamunan nito ang kalaban. Mabilis na tumaas ang lakas nito. Nang marinig ito, halos natitiyak ni Ye Zuan na ang itim na dragon na ito ang manlalaman. Napakabilis, pinangunahan ni Bai Yang si Ye Zuan patungo sa halimaw na lumalamon. Kasabay nito, natuklasan din ni Ye Zuan ang isang nakatagong epekto ng Eye of Perception. Ding! Nakatuklas ng mananakmal na hayop. Kung mayroong isang devouring beast sa loob ng saklaw ng Eye of Perception, ito ay talagang magpapatunog ng alarma. Ito ay isang magandang bagay. Sa ganitong paraan, kung nagkataong makatagpo si Ye Zuan ng isang lumalamon na hayop, hindi niya ito palalampasan. Umuungol. Napansin din ng devouring beast si Ye Zuan at agad na sumugod sa kanya. Isang Peak Paragon Saint level 5 lang ang nangangahas na umungol sa harap ko. Sigaw ni Ye Zuan at biglang binunot ang kanyang espada. Rip! Kumikislap ang espada at naputol ang ulo ng itim na dragon, at agad itong namatay. Mabilis na lumapit si Ye Zuan at iningatan ang bangkay. Ding! Nilamon ng host ang bangkay ng isang lumalamon na hayop at nakakuha ng isang advancement point. Ang tunog ng notification na ito ay isang bagay na matagal nang hindi narinig ni Ye Zuan. Sa wakas, may isa pang advancement point. Itatago ko muna ito at gagamitin kung kinakailangan. Ipinikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang dating advancement point ay ginamit para palakasin ang bloodline ng Heavenly Eye Clan. Ngayong nakakuha na siya ng isa pang advancement point, hindi rin ito. Mapapansing tataas ang kanyang lakas. Very good. Ituloy mo ang pansin sa markang ito. Paalala ni Ye Zuan sa kanila. Sa katunayan, kapag dumating siya sa bawat lungsod,
hindi niya namamalaya na magtatanong sa paligid para sa impormasyon tungkol sa halimaw na lumalamon. Sa kasamaang palad, ang halimaw na lumalamon ay napakabihirang at hanggang ngayon, isa pa lang ang kanyang nakita. Pagkatapos, siya at si Baiyang ay mabilis na bumalik sa imperial capital. Ang emperor ay hindi patay, kaya pansamantalang maaaring harapin niya ang ilang mga bagay. Para naman kina Ye Zuan at Luo Luo, ninakawan nila ang imperial treasury. Sa imperial treasury, young master, bakit hindi natin alisan ng laman ng imperial treasury? Mas mahalaga na dagdagan ang ating lakas. Ngumiti ng matalim si Luo Luo. Kung walang laman ang imperial treasury, saan tayo kukuha ng pera para lumaban sakaling magkaroon ng digmaan? Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Totoo yan. Nagpa siya si Luo Luo na ibalik ang ilang bagay. Gayunpaman, walang maraming bagay sa imperial treasury. Karamihan sa kanila ay kasama ng emperor at retired emperor, kaya nilamon sila ni Ye Zuan. Kahit nakainin ni Ye Zuan ang buong imperial treasury, hindi niya magagawang makapasok sa middle stage Paragon Saint level. Kung tutuusin, kung napakaraming makalangit na kayamanan, paanong magkakaroon lamang ng 3 ika-6 na kapigatian supreme sa dinastiyang Hyume? Sa oras na ito, ang clone ni Ye Zuan ay nagmamadali pa rin sa Silverwing City. Nagkataon, sinamantala ni Ye Zuan ang pagkakataon na maingat na suriin ang interspatial ring ng maputing matandang babae. Ang maputi ang buhok na matandang babae ay nagmula sa isang mataas na antas ng banal na dinastiyang tinatawag na Royal Holy Dynasty. Siya ay kabilang sa isang paksayon sa Royal Holy Dynasty na tinatawag na Juyin Palace. Karamihan sa mga tao sa Juyin Palace ay mga babaeng magaling sa mental attack. Ang maputing buhok na matandang babae ay dumating sa Hyume Dynasty sa pagkakataong ito upang pumili ng ilang mahuhusay na kabataang babae mula sa Hyume clan para alagaan. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Mayroong maraming mga bagay sa interspatial ring ng puting buhok na matandang babae, ngunit karamihan sa mga ito ay ginamit upang mapataas ang lakas ng pag-iisip ng isang tao. Ang Devo-Uring system ay maaaring maging immune sa mga anteng-antang, ngunit hindi nito kayang labanan ang mga ilusyon. Ang pagtaas ng lakas ng pag-iisip ng isang tao ay maaaring magpapataas ng paglaban sa mga pag-atake sa isip. Sa makatuwid, pinili ni Ye Zuan na kainin ang lahat ng mga bagay na ito. Para naman sa martial arts na may kaugnayan sa lakas ng pag-iisip, hindi ito natutunan ni Ye Zuan. Ang martial arts na iyon ay higit na mahina kaysa sa Eye of Illusion at Burning Eye, kaya sumuko siya sa kanila. Gayunpaman, may nakita si Ye Zuan na ikinagulat niya sa interspatial ring ng matandang babae na may puting buhok. Isa itong tansong token na may nakaukit na 3 salita. Nasusunog na Sun Hall, Juyin Palace, Burning Sun Hall. Matapos makita ang token, ang katawan ni Ye Zuan ay nanginginig ng husto. May kaugnayan kaya ito sa Yinyang Old Ancestor. Ang Royal Holy Dynasty. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang Jade Token na ibinigay sa kanya ng Old Immortal Tianju ay kailangan niyang lampasan ng Supremacy Realm para makita ang impormasyon nito. Sa makatuwid, nahulaan ni Ye Zuan na ang Juyin Palace at ang Burning Sun Hall ay tiyak na hindi katulad ng puwersa ng Yinyang Old Ancestor. Dahil iyon ang kaso, gagawa siya ng isang paglalakbay sa Royal Holy Dynasty. Ang Juyin Palace ay pangunahing naglilinang ng mental martial arts, kabilang ang mga ilusyon, pag-atake sa isip at pagkontrol ng mga bagay. Ang pamamaraan ng paglilinang ng Burning Sun Hall ay medyo simple, na kung saan ay itaas ang Sovereign Golden Body. Tinatahak nila ang landas ng pangangatawan. Naisip ni Ye Zuan sa kanyang sarili. Ang Juyin Palace at ang Burning Sun Hall ay dalawang puwersa na magkaaway. Magpapatayan sila sa paningin. Ang awayan sa pagitan nila ay may kasaysayan ng 100 taon.